Maging tapat tayo. May panahon talaga na mas buo ang tiwala mo sa Toyota o Honda kaysa ngayon, di ba? At doon din ako mismo napunta. Kaya bakit ka pa bibili ng isang ordinaryong sasakyan? Mas maganda at masarap imaneho ang mga luxury car ngayon, reliable din ang mga ito. At kadalasan, mas reliable pa nga. At kung titingnan mo ang listahan ng mga recall, aling mga kumpanya ang may pinakamasasamang recall? GM, Ford, Honda, Toyota, sila yung malalaking kumpanya at nagkaroon ng panahon na akala mo sobrang ganda ng mga sasakyan nila. Maraming beses na naming napag-usapan na bumili ng mga mas luma at second-hand na Toyota para sa mga anak namin o kahit para sa amin, para sa taglamig. Pero tapos na ang panahong iyon. At karamihan sa mga lumang maaasahang sasakyan na iyon, alam mo, noong panahon na natural aspirated pa sila. Wala pang turbo, wala pang malalaking screen, wala pa lahat ng mga haptic controls na yan. Simple lang noon ang mga sasakyan at karamihan ay manual gearbox kaya masarap imaneho. Maaasahan sila at kung may masira, madaling palitan ang pyesa kahit sa driveway. Maikli ang buhay para magmaneho ng boring na sasakyan. Bakit nga ba tayo nagmamaneho? Gagastos ka ba ng 60, 70, 80,000 dolyar para lang sa karaniwang sasakyan? Para saan? Pati ang mga Honda at Toyota, umaabot na rin sa ganoong kataas ang presyo. At ginagawa natin ito sa pag-aakalang maaasahan sila. Pero sa kasamaang palad, nagkakamali tayo. Kung tatanungin mo ako, 10 taon na ang nakalipas, malinaw na kapag sinabi mong gusto mo ng magandang sasakyan na imaneho. Sasabihin ko, kung gusto mo ng maaasahang sasakyan, Toyota ang bilhin mo. At kung gusto mo ng masayang imaneho, malamang bibili ka ng BMW o Porsche. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Napagtanto ko ito sa lahat ng dokumentasyon at pananaliksik ko nitong 5 taon. Ibabahagi ko ngayon kung bakit binabago ko ang direksyon ng channel na ito. Tama yan, nagsimula ang Exotic Car Place mula sa pagkahilig at kasabikan sa mga kotse. At para sa inyo na mga OG ng channel, yung mga nakakaalam nun, mahilig talaga ako sa masasaya, mabilis, exotic, luxury, at enthusiast na kotse kahit hindi mahal. Kung napapangiti at napapalabas ka ng bahay, tapos nag-e-enjoy ka magmaneho ng kotse, yun ang gusto ko. Aaminin ko na ako na mismo, hindi ako na-e-excite sa Toyota Corolla, pati na rin sa Nissan Sentra. Nakakalungkot, karamihan ng maliliit na kotse ngayon ay wala ng manual transmission, halos lahat ay CVT na alam nating hindi maaasahan. Sa 5 taon, napatunayan ko talaga ang sinasabi ko, lalo na ang tungkol sa mga jet ko mula sa Nissan. Napag-usapan na ang CVT issues ng Honda noon, at CVT din ang Toyota. Maayos ang eCVT nila pero may ilang problema rin, lalo na sa kanilang V6 Turbo. Ngayon, nagkaroon sila ng iba't ibang recall mula sa backup camera, nagkakaproblema sa screen, pati na rin yung mga bago nilang modelo, kasama na ang bagong Camry, may recall na rin. Kaya galing ako sa ganitong pananaw ngayon. Sa 5 taon ng aking eksperimento at pananaliksik, ibinabahagi ko sa inyo ang lahat ng aking natutunan, mabuti man o hindi. Kasama sa ginawa ko ang normal, pang-araw-araw at luxury na sasakyan, pero gaya ng sabi nila, hindi mo kayang maging lahat para sa lahat. Dahil dito, magpo-focus tayo dahil ang 2026 ay magiging kapanapanabik na taon kung saan pagtutuunan ko ng pansin ang mga mahalagang bagay. Sa huli, ang pagmamaneho ay may mas malalim na kahulugan para sa ating mga lolo't lola at ninuno, hindi lang basta pagpunta sa tindahan. Ang pagmamaneho noon ay parang pagtakas, kahit saglit lang. Pupunta ka sa lugar na di mo mararating nang naglalakad at pansamantalang nakakalimot sa mga iniisip at alalahanin. Kita mo, ang kagandahan ay marami sa mga makabagong kotse. Para sa mga mahilig ay talagang nakakapanabik. Isipin mo na lang ang mga bagong Corvette. Ang ZR1X ay talagang nangingibabaw at namamayani sa racetrack. Hindi pa nakagawa ang Porsche ng mga kotse na ganito kagaling na natatapos ang Nuremberg Ring sa ilalim ng 7 minuto. Ferrari. Maaaring hindi mo gusto ang direksyon nila, pero aminin natin, nagdadala sila ng magagandang teknolohiya. Ibig sabihin, mas magaling, mas mabilis, mas precise ang Ferrari kaysa dati at mas maaasahan pa. Madalas nating maliitin ang luxury at enthusiast brands, tinuturing silang kalat, hindi maaasahan at walang kwenta, mga ayaw natin. Magdudulot lang yan ng problema, sakit ng ulo at gastos, di ba? Pero ngayon, bihira na natin makita yan. Sa luxury car side, ipakita mo sa akin. Sa comment section sa ibaba, bigyan mo ako ng mga halimbawa ng mga luxury car brand na may malalalang kaso ng engine at transmission recall na sobrang dami. Pakilagay mo yung linya na yan para sa akin. At may mga recall talaga, huwag mo akong pagkamalian. Nagkaproblema ang BMW sa starter motors at backup cameras, pero maliit lang ito
At 10 taon lang ang nakalipas, wala namang backup cameras noon. Ang puso ng kotse ay palaging ang makina at transmisyon. Kahit ang mga pangkaraniwang brand, pati na yung mga pinagkakatiwalaan mo, ilang 4 na taon lang ang nakalipas. Ang Honda at Toyota ay madalas na may issue, gaya ng 1.5 oil at fuel dilution sa Honda at pagsabog ng head gasket. Ano yung kalokohan? Ganon din sa Toyota, hindi ko alam kung anong gusto kong bilhin. Sa totoo lang, wala. Bibili lang ako kung talagang kailangan, gaya ng nabanggit ko sa ibang video ko. Pero dahil sa dami ng recall nila, hindi mo maikakaila. Seryoso. Kung talagang naniniwala ka na kasing tibay pa rin o mas matibay pa ang Toyota kaysa dati, mag-comment ka kung naniniwala kang hindi na ang Toyota ang brand na pinagkakatiwalaan natin noon. Nagpalit na sila ng CEO o leader ng organisasyon. Nagbago na rin sila ng direksyon. Mas pinili na nila ang mga hybrid, kaunting elektrifikasyon. Pero ang pinaka-importante, iniwan na nila ang ilan sa mga pangunahing produkto nila ang bumubuhay sa kanila. Alam mo, yung 3.5 V6 nila na may torque converter automatic, pinalitan na ng mas maliit na turbo 4S hybrid drive. Sila rin ang gumagawa ng ilan sa pinakamagandang hybrid drive system sa merkado. Kung yun ang gusto mo, piliin mo lang. Maging tapat tayo. Mas inuuna talaga ng Toyota ang paggawa ng matitipid sa gas na sasakyan. Mas marami silang nagagawa gamit ang kakaunting resources. Ibig sabihin, marami sa mga makinang ito ay hindi na tumatagal ngayon gamit ang low-tension piston rings. Nakakatawa. Honda CVTs, oo, hindi sila basta-basta nasisira. Jeep, iparada mo sa labas ang sasakyan mo, baka masunog ng 4xe ng Wrangler at Jeep Grand Cherokee ang garahe mo. Mainstream brands pa yan. Ano bang iniisip ng mga manufacturer? Isa pang downside sa mga luxury car ay mahal ang bayad kada oras sa talyer. Karaniwan na 50 hanggang 70% na mas mahal kaysa ng luxury brands, pati pyesa ay mas mahal ng kaunti. Pinapangako ko, buong buhay ko na nagmamaneho ng luxury at enthusiast na kotse. Sobrang sulit ang kapalit. May mga palpak na luxury cars at enthusiast cars na mahirap i-maintain, pero marami ring maaasahan sa kanila. Maraming bagong luxury cars ngayon ang nalampasan na ang mga mainstream na brand. Kung di mo pa naimaneho o nasubukan ang alinman sa luxury cars na ito, may namimiss ka talaga. Marami sa mga brand na ito ang gumagamit ng capacitive controls, pero ginagawa rin naman ito ng lahat ng brand. Tingnan mo, Volkswagen, pati Honda, pinapaganda na rin. Ang Toyota naman, naglalagay ng malalaking screen. Hindi sila perpekto, pero nagsusumikap lahat ng mga brand na ito ang hinaharap ng ng teknolohiya. Iniisip mo, ayoko ng luxury na kotse, masyadong komplikado, masyadong maraming teknolohiya. Pero teka lang, lahat ng brand ng kotse ay ginagawa na yon, pati na rin ang mga pangkaraniwan. Turbocharged at direct injected ang makina nila, may malalaking screen at gamit ang mga makabagong teknolohiya ngayon. Sa luxury na bahagi, ginagawa rin nila ang eksaktong parehong bagay. At napagtanto ko sa nakaraang 5 taon. Kung magmamaneho ka ng kotse, dapat handa ka sa aberya at mataas na gastos. Hindi ko hinayaang hadlangan ako ng mga iyon. Dahil noong unang araw na nagkaroon ako ng pagkakataon na magmaneho ng una kong Porsche 911, akala ko noon pangalan lang yon. Medyo maingay sila, parang nakakatawa nga minsan. Bakit nga ba maraming tao ang gumagastos ng malaki para sa mga kotse na yon? Yung kotse ay 1977 911. Pagkatapos ko itong imaneho, ibinenta ko ang Mazda ko at bumili ng 911. Ganun sila kaganda. Kung di mo pa na-try magmaneho ng premium na care enthusiast, may namimiss ka. Nabago talaga ako nito. Kasi galing ako sa panahon na lumaki ako sa isang pamilyang magsasaka, kung saan tinuruan akong maging responsable sa pera ko. Lagi akong tinuruan na maging matipid. Lagi akong tinuruan na, alam mo yon, gumawa ng matatalinong desisyon. Pero ano nga ba? Napagtanto ko habang tumatagal na nawawalan ako ng kaibigan at mahalagang tao. Hindi tayo habang buhay dito, kaya dapat nating i-enjoy ang oras natin. Ano ang passion mo? Ito ba ay paglalakbay, fly fishing, paglalakad sa parke, o pagmamaneho ng sports car o motorbike? Kung kotse ang sagot mo at kung mabibigyan ka ng pagkakataon na magmaneho ng ilan sa mga cool na kotse para sa mga mahilig dito, maniwala ka sa akin. Baka nga mahulog ka na rin dito. Ako rin, at bilang resulta, pagkatapos ng 5 taon na ito, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Hindi na nila ginagawa ang mga ito tulad ng dati. Maraming tao ang naiinis sa mga gumagawa ng kotse dahil sa komplikasyon, mahal na pagkukumpuni, hybridization, electrification, malalaking screen, turbo, at direct injection. Marami ang may ayaw nito, pero hindi lahat ng brand ay gumagawa nito ng hindi maganda.
May ilang brand pa rin dyan na nakakagawa pa rin ng matitibay na kotse na magtatagal sa'yo, tulad ng BMW. Bibigyan kita ng klasikong halimbawa, ang kanilang B58, ang kanilang S58. Pareho silang turbocharged inline 6-cylinder engine, pinakabagong modelo at maaasahan. Perpekto ba sila? Hindi. Ibig kong sabihin, pwedeng magkaroon ka ng tagas sa coolant dito o doon, minsan may sira sa thermostat, minsan water pump ang nasisira. Sa paglipas ng panahon, ang bilis ng pag-unlad nila, mas maganda, sobrang ganda. Sa katunayan, pati Toyota ginamit na yung B58 engine para sa Toyota Supra, na alam naman natin na base talaga sa BMW Z4. Talagang nagsikap at nagpursige ang BMW para makarating sa tuktok. Mula nang gumamit sila ng turbo noong 2007 gamit ang N54, naranasan nila ang hirap, sakit at pighati, pati na rin sa kanilang mga V8. Pero paglipas ng panahon, henerasyon sa henerasyon, napaaganda rin nila ang meron sila, na dati ay parang di mapagkatiwala ang Sputnik o makina, pati ang V8 nila. Ngayon, pagkatapos ng maraming henerasyon na upgrade si Tuno, may V8 engine na ito na protektado, maayos ang fuel at matibay ang makina. Mahal pa rin silang alagaan at hindi ako magpapanggap na hindi. Pero, tanungin mo ulit ang sarili mo, ano bang ginagawa mo sa oras mo? Ano bang ginagawa mo sa pera mo? Gaano mo ba katagal iniisip na mabubuhay ka? Posible kaya na ang isang magulang ay makapagbigay sa isang batang babae ng lakas ng loob para mabuhay? Mahilig ka bang magmaneho ng kotse? Ako, sobrang hilig ko magmaneho ng kotse. Habang umuusad tayo sa 2026, isang bagay ang malinaw. Lahat ay nadadagdagan ang kanilang mga komplikasyon at mga issue, at mas marami tayong nakikitang mga problema. Ngunit bawat kumpanya ay nag-o-outsource ng mas maraming plastic para sa supply chain at pyesa. Sa kasamaang palad, malaking hamon ang supply chain dahil maraming OEM ang hindi alam paano tumawag tungkol sa quality control. Minsan, kapag nagkamali ang supplier sa simula, nadadala ang problema sa libo-libong sasakyan bago ito ayusin o palitan. Ang paghahangad ng mas maraming pera ay isang problema. At ang research and development para mapahusay at madisenyo ang marami sa mga electrified na sasakyan ay isa ring problema. Huwag din nating kalimutan ang CAFE standards at EPA na nagre-regulate sa mga OEM na gumagawa ng masasayang sasakyan. Mahilig naman talaga tayo sa kotse. Magsimula ka sa V8 or V6 tapos bababa sa Turbo 3 na hybrid. Sino ba ang may gusto nun? Pero karamihan ng OEM ay iyan ang ginagawa ngayon. Ang luxury car industry ay nakatuon sa pagbibigay ng karangyaan at magandang karanasan sa pagmamaneho. Samantalang ang mga mainstream na brand ay patuloy na sinusubukang magdagdag ng mga elementong pangkarangyaan sa mga sasakyang hindi naman talaga luxury. At ang nagiging resulta lang nito ay nagmumukhang mumurahin ang mga upuan na vinyl na parang leather. Pero sa totoo lang ay hindi maganda ang pakiramdam. Sa huli, nakakatukso bumili ng non-luxury brand dahil sa features, pero di rin kasing ganda ang performance. Steery, yung iba heated steering wheel, ibabaw lang umiinit. Sunroof, kalahati lang ang laki, at madalas, mas maliit ang makina ng mainstream brands. Kaya, yan ang gagawin natin. Marami pang mga kotse para sa mga mahilig na ibabahagi ko habang nagpapatuloy ang channel hanggang 2026. Humawak ka ng mahigpit kung gusto mo ang karanasan sa pagmamaneho o ang pakiramdam ng pagsakay sa magandang sasakyan. Baka hindi mo naman talaga gusto ang 800 horsepower na Ferrari, kundi isang bagay lang na maganda ang pakiramdam, komportable, at matibay. Gusto mo rin malaman yan kasi ang mga kotse para sa mahilig ay tugma sa lahat, samantalang ang ibang mainstream brand ay hindi. Dati, kailangan mong isuko ang reliability kapag bumibili ng luxury car. Alam mong magtitiis ka. Pero ngayon, baliktad na ang sitwasyon kasi ang mga mainstream na brand na ngayon ang may mga recall, mga problema at mga issue. Dumarami na ang luxury car brand na pinapabuti ang kanilang pagiging maaasahan. At malaking bahagi nito ay tungkol sa isipin mo, Volkswagen kumpara sa Audi. Ang Audi bilang panganay ay nagpapakita ng mas mataas na antas dahil may benchmark sila sa loob ng VAG Group, ang Porsche. Malaki ang reputasyon at inaasahan sa kanila kaya hindi sila pwedeng umatras. Ferrari. Kailangan nilang patuloy na gumawa ng mas magagandang kotse at gaya ng sinasabi nila tungkol sa kahit anong Ferrari, ano ang pinakamagandang Ferrari? Ito ang pinakabagong Ferrari. Kaya sa huli, iyon ang mga pag-uusap na gagawin ko habang papunta tayo sa 2026. Habang nagpapatuloy tayo, tinatalakay natin ang mga kotse para sa mga mahilig. Tapos na ang walang kwentang usapan at kalokohan tungkol sa continuously variable transmission, gagamitin na lang natin sila panghambing. Magkakaroon ng pag-uusap, pero ang mahalaga ay hindi tayo panghabambuhay dito.
at maikli ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Habang sumusulong tayo, inaanyayahan kitang sumali sa channel at bumalik palagi. Ipapakita namin dito ang pinakamahusay, pinakamasasama at mga kotse na maaaring gusto mong bilhin. Kung gusto mo ng karanasan ng enthusiast driver, tamang lugar ito. Panoorin ang 2 video na iyon para agad kang makapagsimula. Sana makita ko kayong lahat sa lalong madaling panahon, mga kaibigan. Bye!